hot abroad, lalo na sa Amerika, ang avocado. Samantalang dito sa atin, napakamura, lalo na't napapanahon. Power food kung ituring ngayon sa Amerika ang avocado. Paboritong ipalaman sa tostadong tinapay kesa butter. Healthier alternative daw kasi. Bukod sa sangkap din sa healthy salad, pati nga beauty product, ipinapangalandakang meron silang sangkap na avocado. At dahil in demand doon ang avocado, mahal din ang presyo. Samantalang dito sa Pilipinas, napakamura ngayon ang avocado, lalo't napapanahon. Marami sa atin laki sa avocado. Masaya ang kabataan sa alaala nito. Kinayod, nilagyan ng asukal, binuhusan ng gatas. Mas masarap syempre kung pinalamig sa ref. Sa palengke ng Balintawa, panayang pisil-pisil, pag-alog-alog sa mga avocado. Pagka inaalog kasi ang avocado at maalog, manipis ang laman, malaki ang buto. Ito ay pag pinisil, malambot na. Pwede nang kainin ito. May dalawang klase ng avocado rito. 40 pesos kada kilo. Merong evergreen na kahit mahinog, green pa rin. At may murado na pag nahinog, namumula. The more na mas maganda yung tsura at mas makintab, mas mabili. Ang mga avocado, galing ng Batangas, kung saan mas mura syempre, lalo na sa bayan ng Agoncillo. Marso pa lang, namumunga na ang mga avocado. Ang 67 anyos na si Tatay Martin at ang kanyang anak na si Leklek, mga tagapitas ng avocado. Palatandaan po ng aming pamimitas ng avocado para maalaman po maaari ng lahat ay ito po. Nagpapatak na po, pwede na namin bitasin. Dala ng mag-ama ang kanilang sako at panungkit at dahil may taas na 15 to 20 feet ang puno ng avocado, alalayan sila sa pangunguhan nito. Na naibibenta lang nila kada sako ng 800 pesos. Dahil iyan ho ang aming kinamulatang aming pinagkikitaan. Abay, marami ang pinagkakagustusan dahil ang aking mga anak, ang aking mga apo ay nag-aaral, ay di siya po namin pinapagkasya sa pagpaaral ng mga anak. May dala ka bang tali? Bali 1.6, ano tiya? Salamat ho. At dahil hitik ang mga puno ng avocado ngayon, ang isa pang anak ni Tatay Martin na si Chodelin, paboritong gumawa ng avocado con yelo. Ito na po yung ating avocado con yelo. Matamis! Napakasarap talaga ng avocado. Lasang-lasing avocado. Paborito to dito sa amin. Ang sobra, ginagawa niyang ice candy. Ang ating avocado con yelo ay pwede rin nating gawing ice candy. Kailangan natin siyang lagyan ng konting asin para mabalansi yung tamis at alat. Papalaang natin ito magdamag at kabukasan pwede na nating ma-enjoy ang ating avocado ice candy. Masarap siya, tamang-tama yung tamis, tsaka yung nalalasahan ko yung avocado. Sa Metro Manila, sa San Juan City, kahon-kahon ang mga ibinabagsak na avocado para gawing ice cream. Galing pa ang mga ito ng Batangas at Cavite. Kutsara lang ang gamit para mano-manong makuha ang laman na itinabi habang inihanda ang powdered ingredients. Nung lumambot ang ice cream, saka palang inihalo ang mga avocado. Gamit naman ang makina, inilagay ang avocado ice cream sa mga lalagyan at saka pinatigas. Pagmamay-ari ng pamilya Chong ang plantang ito. Humigit kumulang 7 dekada na raw silang gumagawa ng ice cream at pagmamalaki nila ang kanilang best seller, avocado. Sila rin daw ang nagsusupply ng avocado ice cream sa mga malalaking restaurant sa Manila, pati na sa mga eroplano, casino at 5-star hotels. We have over 2,000 clients. Every day we have approximately around 150 deliveries per day. We use the best ingredients. We maintain our good quality, kaya nila binibili ito.
Si Janice, lokong-loko rin sa avocado. Sa sobrang pagkahilig niya rito, gumawa pa siya ng iba't ibang mga recipe. In ngayon yung avocado graham. Pero yung kasi nakikita ko sa kanila, float siya. Yung akin, ang difference, ginawa ko siya slices para mas stick yung texture niya. Kasi mas gusto ko yung may nalalasahan ako pag kumakain ako. Ngayon po ay gagawa tayo ng ating avocado graham cake. Ang kailangan dito, hinog na avocado. Sprinkle natin ang ating crushed graham sa top ng ating avocado cake. Chill natin siya for 3 to 4 hours. And then, pwede natin ma-enjoy ang ating avocado graham cake. Talagang napakasarap, wow na wow. Gumagawa rin si Janice ng avocado leche flan. Yung kasing avocado, creamy siya and buttery yung texture. So, naisip ko na why not ihalo naman siya sa leche flan. Dinurog niya ang laman ng avocado para maging puree at saka inihalo ang iba pang mga sangkap. Ang kanyang pampatamis, all-natural honey. Mas malasang araw ito kumpara sa ordinaryong leche flan. Lasang-lasang avocado. Ibang-iba ang lasa sa natural na leche flan. Mula Mexico, sa pamamagitan ng galleon trade nung unang panahon, nakarating ang avocado sa Pilipinas. Ang balak ngayon ng Philippine Avocado Growers Association, makarating ang ating mga avocado sa iba't ibang bansa. Kaya naman ngayon pa lang, nagtatanim na si Verman Reyes ng magandang seedling ng avocado. Ang kanyang pakay, export quality avocados grown in the Philippines. Dapat makatanim tayo ng mga grafted na avocado varieties para yung quality ng avocado pag nag-harvest is pare-pareho. Dapat ang tanim natin yung magandang variety para magandang quality. Inspirasyon din daw ni Verman ang kanyang misis na ang pinaglilihian ngayon, avocado. Yung first trimester niya, ang nirequest niya sa akin is bumili ng avocado. It's either gawin ng shake or lalagyan na ng gatas. Iniinom or kinakain niya yon para makasupply sa kanya ng folate or folic acid. Yung avocado kasi, favorite ko talaga siya even before I got pregnant. I eat it talaga kasi it helps nga sa development ng baby. Mayaman to sa folic acid or sa folate na tinatawag natin, naturally, nakukuha natin sa avocado. Ito ay mainam para sa mga buntis upang hindi magkaroon ng birth defect o yung maayos ang pagbuo ng utak tsaka ng spinal cord ng sanggol. Ngayon, gagawa tayo ng avocado shake. Tamang tamis, lasang-lasang avocado, pang-refresh. Isang avocado sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Mataas sa vitamin C at mas mataas pa raw ang taglay na potassium kaysa sa saging. Yun nga lang, mataas din ang fat content nito. Kaya mataas ang calories. Hep sa mga nagda-diet. Gaano man kasarap, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.